So paano po natin gustong simulan ang bagong taon? Kahit marami po ang bumabati sa atin at marami na rin tayong batiin na Happy New Year, the New Year is not really new. Dahil wala naman talagang nabago. Sa iba nga po mga kapatid, instead of Happy New Year, hangover. Yung iba, kaya po wala sa church, napuyat. Anong happy doon? Kung pagising po natin, we will awaken to the same old burdens as before. Wala po kasing magic na paglipas lang ng isang gabi, nabago na po ang lahat. Amen po ba? Nabago ang taon, pero meron bang nabago na masasabi tayo sa buhay po natin? May nabago ba sa sitwasyon po natin? Wala po kasi sa atin dito ang pwedeng magsabi na wala mali sa buhay niya. O wala hong nakikita siyang pagkakamali na nangyayari sa buhay po niya. Lahat po tayo somehow ay merong mali sa buhay. Merong nangyayari at nagaganap na mali sa atin pong buhay. Amen. So what makes new year happy? So then start a new beginning. Yun lang po ang nakikita kong solusyon. Alam niyo po mga kapatid, marami po ang nangarap na magkaroon uli sila ng pagkakataon na makapagsimula muli. Dahil may nakita po sila sa buhay nila along the way na mali. So meron po silang mga nagawa na nakita nila na hindi naging magandang resulta nito sa buhay nila. Kaya ang sabi po nila, kung bibigyan pa sila ng isang pagkakataon, gusto nilang baguhin yung kanila pong maling ito at gusto nilang itama. Now, gusto po ba natin mga kapatid na maging maayos at tama ang ating simula? Kasi 2023 po, gusto niyo po ba na maging maayos at tama ang atin pong panimula ng taong ito? Of course, lahat naman po tayo dinidesire ito. Pero meron po kasi itong sikreto mga kapatid. Okay? At ito po ang gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito. Number one, kung gusto po natin maiayos at maitama yung atin pong pasimula, ang title po ng message po natin, then simulan mo ng tama. Tama po? Simulan mo ng tama. Kasi anuman pong sinimulan ng tama, mag-e-end po ito sa tama, kung hindi ka po mamimislead. Pero kung anumang mali ang sinimulan mo, definitely, wag na po ninyong ituloy ito sapagkat mali na po ito hanggang sa dulo. Amen? So number one, para po maitama tayo, then of course, unahin natin ang Diyos. Amen? Unahin natin ang Diyos. Genesis 1:1, in the beginning, God. In the beginning. Tingnan nyo, doon pa lang sa pasimula na yon. In the beginning, God. Kapag mali ang umpisa sa lahat ng bagay, ano sa tingin po ninyo ang mangyayari kung pagpapatuloy natin ito? Paano kung ang layo mo na? Babalik ka pa ba para sabihin mong magsisimula kang uli, pero halos nasa dulo ka na? Yung iba hindi na gustong bumalik, itutuloy na lang kahit alam nila na mayroong pong mali. Bakit? Sapagkat ayaw na po nilang bumalik pa sa simula. At yan po ang marami pong mali sa tao. Hindi po kasi ang Diyos ang una, hindi ang Diyos ang inuuna, hindi po kasi ang Diyos ang priority nila. We have to be honest with ourselves. Hindi ho talaga ang Diyos ang priority natin. Mas marami po tayong inuuna kaysa Diyos. Amen. At kayang-kayang ipagpalit ng tao ang Diyos sa kanilang mga activities, sa kanilang mga agenda. At minsan sa kanilang agenda, wala pa roon ang Diyos. Kaya ano pong ine-expect po ng tao? Kaya lagi pong merong hindi maganda na nangyayari at nararanasan ng tao sapagkat may mali sa kanilang umpisa. Yan po ang lagi po ninyong tatandaan. Sa Genesis, verse 2 naman, tinan nyo, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Pansinin nyo, walang hugis, walang anyo at madilim. Maayos ba? Meaning wala pong kaayusan. Sino ang umayos ng mundong ito nang walang kaayusan? Ang Diyos. Yan ang gusto kong makita po ninyo na kapag inunan natin ang Diyos, anumang pong hindi ayos,
Anumang pong madilim, anumang mali at hindi tama, siyang mag-aayos ng mga bagay na hindi tama. At kung nagawa ito ng Diyos na ayusin ang mundo, kaya rin pong ayusin ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yun lang po yun, mga kapatid. Walang hindi kayang ayusin ng Panginoon as long na willing po tayo as a vessel of God na magpaayos po sa Kanya. Tingnan nyo sa awit 127 verse 1. Malibang ang Panginoon ang nagtayo ng bahay. Ang mga nagtayo nito, walang kabuluhan, nagpapagod. Nakita nyo ba ang Diyos na nagkukonstruct? Maliban ang Diyos ang nagtayo. Meaning siya ang nagpasimula. Kung hindi ang Diyos ang magpapasimula, mga kapatid, sabi rito, yung nagtayo, walang kabuluhan, nagpapagod lang sa buhay. Yan po yung pinakamalinaw dito. Unless the Lord build the house, your labor is in vain. Wala pong kabuluhan ang lahat ng gagawin mo, maliban ang Diyos ang nagpasimula. Philippians 1:7, ano sabi po ron? Kapag sinimula ng Diyos, Kanyang tatapusin. Amen. Ano mang pinasimula ng Panginoon, tatapusin niya ito. Pero huwag kayong umasa na tatapusin ng Diyos ang isang bagay na hindi siyang nagsimula, kundi po tayo. Kaya napakahalaga, in every decision we will make in our lives, kailangan po, una, na kinukonsulta natin sa lahat ng ito, ang Diyos. Amen, mga kapatid. Pag sinabi kong una, anong ibig kong sabihin? Saan? Saan po siya dapat una? Una siya sa ating pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Gusto kong makita niyo yung highlight dyan, buong puso. Ibigin ninyo. Sa tingin po ninyo ito, mga kapatid, yun ba ang nangyayari? Ha? Una ba siya sa ating pag-ibig? Masakit po ito na marinig, pero ito po ang totoo. Tingnan po ninyo. Ano sabi riyan? Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Hindi ho natin pwedeng i-contest ito. At sasabihin natin, mahal natin ang Panginoon. Amen. Kilala ko kayo. Sapagkat ang umiibig sa Diyos, pinaprioritize ang Diyos. Amen. Ang umiibig sa Diyos, pinapahalagahan ng Diyos. Romans 12:19 na nyo, sabi niya rito, maging tunay. Maging tunay. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na hindi totoo. Hindi tunay. At para ma-prove natin na totoo tayong umiibig, tinan nyo sabi riyan, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kang inuman. Ang umiibig sa Diyos ay hindi gumagawa ng masama kang inuman. And 1 Corinthians 16, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin nyo ng may pag-ibig. Alam niyo ba kapag motivated by love, wala ho kayong sama ng loob. Kahit ho, wala hong nagbabalik doon sa pag-ibig na inyong ibinibigay. Nasasaktan po kasi tayo because meron tayong mga expectation. Na meron tayong ginawa sa Kanya at nag-expect tayo something in return. At kapag hindi ho nila nagawa ito, doon sumasama ang loob natin. Pero sabi rito, gawin nyo ang lahat ng may pag-ibig. Sapagkat kapag tayo nga, mga kapatid, ulitin ko, motivated by love, may magbalik man o wala. Masaya ka na ginagawa sapagkat merong kang pag-ibig. At yan po ang atin pong Diyos. Amen. Pag sinabi kong unahin ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Sinabi kong unahin ng Diyos, una siya sa ating pagsunod. Una siya sa ating pagsunod. Tingnan niyo po sabi sa Psalm, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin. Nandun pa rin po ba yung word?
buong buhay niya ay uunlad at laging tanong, siya ba talaga ang nasusunod? Kasi sabi rito, buong puso. Di ba? Buong pusong susundin. Siya ba nasusunod? Tingnan natin. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking. Tayo na po ang sumagot. Alin sa utos niya na alam natin na dapat sundin pero hindi natin sinusunod? Alin sa utos niya na alam natin na dapat nating sundin pero hindi natin sinusunod? So therefore, wag po nating sabihin iniibig natin ng Diyos sapagkat hindi po yun totoo. Sapagkat ang basihan ng pag-ibig ay ang pagsunod. Amen, mga kapatid. Lucas 6, tinatawag niyo akong, ngunit hindi naman ginagawa ang sinasabi ko. Tinatawag niyo akong Diyos, Panginoon. Tapos umaasa kayo na may magandang bagay na mangyayari sa buhay ninyo, na yung bagay lang na hinihiling ko sa inyo, ibigin niyo ako. Hindi niyo magawa. Kung si Yahweh buong puso mong susundin, buhay mo'y uunlad at laging pagpapalain. Pag sinabi kong unahin ng Diyos, una siya sa ating pinagtitiwalaan. Amen? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan saan? Sa sariling kanunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Trust in the Lord. Pero saan nagtitiwala ang tao? Alam niyo kung saan? O, tingnan niyo. Masdan niyo yung tao na nagtiwala sa sarili. At sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Diyos ba talaga? Sa Diyos ba talaga tayo nagtitiwala, mga kapatid? Sa Deuteronomy, tinan niyo sinabi, hindi pa rin kayo lubos. Hindi pa rin kayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. So malinaw dito, mga kapatid, na hindi talaga tayo completely nagtitiwala sa atin pong Diyos. Amen? So pag sinabi po natin doon yung buong puso, okay? 3 beses binanggit. Dapat po una sa lahat, ang Diyos. Amen? Kapag nangyari yon, meron namang siyang ibabalik po sa atin. Ito po yon. Kapag siyang inibig mo, iibigin ka rin niya. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, gagabayan ka niya at mapapabuti ka. Kapag sinunod mo siya, buhay mo'y uunlad at sasagana. Siya po ang may sabi nun. Hindi po ako. Amen? So tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Nasa taong pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka saan? Itiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin. Ngayon, kung sa tingin mo, kaya mo sa sarili mo, kahit wala ang Diyos, sapagkat marami nga sa tao na kumikilos kahit wala ang Diyos. O ito po ang sagot ng salita ng Diyos. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi ako nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon man. Kailan siya nagtiwala sa Diyos? Kailan? Nung maranasan na niya ang ano? At kung hindi siya nabigo sa umpisa, magtitiwala kaya siya? Hindi. Kaya minsan, pinaparanas sa atin ng Diyos ang kabiguan para makita natin na hindi sa sarili nating lakas. Hindi sa sarili nating kakayahan o katalinuhan. Amen? Not by might, nor by power, but my Spirit, says the Lord. Kapatid,
Hindi raw lahat ng matulin siyang nananalo sa takbuhan. Hindi raw lahat ng powerful ay nananalo sa digmaan. Tingnan niyo ito, sabi sa Ecclesiastes. Mahirap isipin yan. Isang bagay ang napansin ko sa daigdig. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napansin ko rin na di lahat ay may kakayahang magtagumpay. Ano kasunod? Lahat ay pwede pong dumanas ng malas. Pero kasi sa Diyos, wala pong malas. Amen. Kaya nga bless eh. Amen? Pero pinakita lang dito ng Panginoon na kapag dumating sa iyo ang kamalasan, hindi mo yang kayang pigilan. Amen? At wag na rin yung sasabihin, mga kapatid, kahit kangino, na sasabihin nyo, ikaw ang malas sa buhay ko. Tingnan mo yung katabi mo. Ang sabihin mo, ikaw ang pagpapala sa buhay ko. Amen? Amen? Sipin mo, Eka, mula nung makasama kita, nagkawindang-windang ang buhay ko. Mula ka na dumating ka sa buhay ko, wala nang magandang nangyari. Kaya ikaw ay isang malaking bangungot. Malas ka. Kapatid, walang ganun. Amen. Ang totoo nun, dahil nga, kaya dumaranas tayo ng kamalasan, kasi mali ang atin pong priority sa buhay. Hindi ang Diyos ang inuuna natin. Akala po nung iba, kung namamayagpag sila, panghabang buhay po yon. Hindi ho. May time na hihinto ka ng Panginoon para ma-realize mo, may kulang sa buhay mo at may mali ka na pinaprioritize dito. Amen? Oh, hindi ko isinama ito, pero kayo na magbasa sa 1 Samuel chapter 2 verse 6. Basahin niyo po yan. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya niya kayong payamanin, kaya niya kayong paghirapin. Kaya niya kayong buhayin, kaya niya kayong patayin. Kaya niya kayong itaas, kaya niya rin kayong ibaba. Kahit ikang pinakadukha, kaya ko ikang gawing dakila. Maiaangat niya. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Nasa Kanya ang pagpapasya. Di ba sinasabi kong madalas sa inyo, one day favor is worth a lifetime labor. Isang pabor lang mula sa Panginoon. Yung habang buhay mo na paghihirapan, sandali mo lang na makikita ito. Bakit? Sapagkat naroon ang pabor ng Diyos. Amen? Imagine ninyo si Joseph. Si Joseph kahit saan pumunta. The dreamer, kahit saan siya pumunta. Dahil sinasamahan siya ng Diyos. Si Potiphar yumaman ng dahil kay Joseph. Tandaan nyo. Kahit saan pumunta. Basta may pabor ang Diyos, anuman ang gawin mo, ang sabi ng Panginoon, anumang tapakan mo, magiging iyo. Anuman ang hawakan mo, pagpapalain ko. In and out. Sapagkat ikaw ang sinasamahan ng Diyos. Try to imagine that. Kapag ka talaga inuuna mo ang Diyos, kapatid, priority mo ang Diyos, ipaprioritize ka rin ng Panginoon. Ganyan ang Diyos eh. Amen? Iyan ang kilala kong Panginoon, kapatid. Basta naramdaman ng Panginoon, siya ang una sa iyo. Kangina nga, it so happened na napanood ko yung testimony ni Dolphy Jr. Just a clip ano lang. Alam niyo ba, sabi niya, na ano nga rin ako eh. Sabi niya, alam niyo ba, maging yung tubig na ipapaligo ko, ipinagpapasalamat ko sa Diyos. O sino sa inyo rito ang ipapaligo ay nagpapasalamat? Lord, yung tubig na ibubuhos ko sa katawan ko, salamat ha. O ano dapat mo ipasalamat doon? Na hindi ka pasukan ng lamig. At tulad ko, tinan nyo, may lamig sa likod. Amen? Nandyan ba kayo? Napakaliit lang na bagay. Pero hindi natin napapansin na yun pala ang gustong-gusto ng Diyos na sa maliit lang na detalye ng buhay mo, lagi siyang appreciated, lagi siyang nababanggit. Lord, salamat sa lahat ng bagay. Amen? Amen? Doon pala tuwan-tuwa ang Diyos. Okay?
Then, number 1, unahin mo ang Diyos. Ano pangalawa? May una na eh. Ano pangalawa? Hindi ko babaguhin. Ito po. Unahin mo. Nabasahin ang salita ng Diyos. Bakit? Tingnan nyo, John 1:1. In the beginning was the Word. Kanina, ano sabi ko sa inyo? Sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Just sa John 1:1, in the beginning was the Word. Kung mahalaga sa atin, nauna ang Diyos, ganun din dapat ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Why? Because yung Word at saka ang God, we cannot separate. Amen. Unseparable po sila. Hindi natin pwedeng paghiwalayin o ihiwalay ang salita ng Diyos sa Diyos. Amen. Amen po ba? So ano dulot ng salita ng Diyos sa atin? Ito po mga kapatid. Number 1, katotohanan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Now, if we have the truth, paano tayo pwedeng madaya? Paano tayo pwedeng lukohin kung nasa atin yung truth? Sino pwedeng magparatang sa iyo kung namumuhay ka ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos? Ang defender natin ay ang truth. Live by the truth. And the truth will what? And the truth will set us free. Katotohanan ng salita ng Diyos. Live by the truth. Mamuhay ka sa katotohanan. Wala hong mag-iisip ng masama sa iyo. Basta tayo ay nasa katotohanan. Ano pa ang dulot ng salita ng Diyos? Gabay at patnubay. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong, so siya nagbibigay sa atin ng guidance and direction. Kaya hindi po tayo mapapahamak, hindi po tayo maliligaw. Amen. Meron tayong direksyon, meron tayong guidance. And that is the word. Ano pa ang dinadala na salita sa atin ng Diyos? Victory, tagumpay. Tingnan nyo. Huwag mong kaligtang basahin ang aklat na yon. Dili-diliin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, ano bilin? Huwag mong kaligtaan. Dili-diliin mo araw-gabi. Tanong, yun po ba nangyayari? May time pa ba tayo na magbasa o wala na? Bagong taon na. Masama na magsinungaling. Yan ang problema. Kaya hindi natin maranasan yung tunay na abundance kasi ang salita niya, hindi priority natin. Hindi po ito ang mahalaga sa atin. Ang totoo nga po nito, tinan nyo, sabi po niya sa kanya salita. Sabay, basa. Kita nyo? Walang pitak. Ang hindi natin alam, nandun po lahat ng sekreto. Nasa kanyang salita. Ano pa dala ng salita ng Diyos, kapatid? Ito po. Ano sabi ron? Kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at talisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang alin na natanim sa inyong puso. Ito, paano mo ngayon babaliwalain yung salita ng Diyos na siyang nagliligtas sa iyo? Kaya hindi ho tayo lalago, hindi ho tayo lalalim. Kasi kapag binabasa po natin ang salita ng Panginoon, nangungusap ang Diyos eh. At doon tsak may ma-experience kayo eh. Hindi ho pwede na hindi mangusap ang Panginoon sa inyo. Kaya wala ho tayong revelation, wala po tayong mga nakikita na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin kasi nga, hindi nangungusap ang Diyos. Wala tayong time eh. Di ba? Revelation. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig, ang tumutupad, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. So, hindi ka masusurprise. Kasi nga, inire-reveal ng salita ng Diyos sa iyo yung mga bagay na mangyayari at yung mga bagay din na dapat mong gawin. Para hindi tayo makot in surprise. Na wala po tayong kalalam. Di ba alam natin, people perish because of what? Yun ang nangyayari. Ano sabi sa Colossians? Para mabilis tayo. Ang mga salita ni Kristo ay
itanim ninyong mabuti sa inyong mga isip. Itanim ninyong mabuti. Para hindi natin makalimutan. At time to time, kung challenge po tayo, mga kapatid, kung ano man po yung, ito man ay kaaway, ito man po ay mga circumstance, ito man yung mga pagsubok, meron po tayong word ng Panginoon na pwede nating gamitin. Laban po doon. Itanim ninyo sa inyong mga isip. Tingnan niyo po, para hindi tayo magkasala, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang yan po mga kapatid, yung pong nag-uudyok sa atin na huwag. Nagkukunbik sa atin na huwag. Kaya naiingatan po tayo sapagkat lagi tayong merong salita ng Diyos na nababasa, naririnig, na siyang nagiging gabay natin at kapag ka-guided po tayo, hindi po tayo makagagawa ng mga bagay na dapat nating gawin na mapapahamak po tayo. Mawawala ang langit, heaven and earth will pass away, but my word, di ba, shall stand forever. Kaya iyan po ang dapat nating panghawakan. Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay ano? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ang salita ng Diyos, amen. Pag sinabing buhay, nangungusap. At hindi pwedeng hindi tayo kakausapin nito kung talagang nakikita ng Diyos yung interest natin sa kanyang salita. Sabi niya rito, mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak, na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yan ang salita po ng Diyos. Amen. Pero may paalala po rito mga kapatid. Doon sa ayaw pong tumanggap ng salita ng Panginoon. Ayaw. Ito po sabi ng Diyos. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa akin. Sino hahatol? Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Babalikan ka. Babalikan ka ng salita ng Diyos na ipinarinig sa iyo at hindi sa iba. Pero ikaw na nakarinig, binaliwala mo. Babalikan ka ng salitang ito. Hindi ho pwede kapatid kasi na narinig mo ang salita, tinanggap mo ang salita, at wala po itong magiging effect sa buhay mo. Mabisa ang salita ng Diyos, buhay. Amen. And then pangatlo, unahin mo ang Diyos, unahin mo ang salita ng Diyos, then ito po, unahin mo rin na hanapin na pagharian ka ng Diyos. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat at mamuhay ayon sa kanyang at mga kapatid, kung si Kristo ay isang hari, tayo po ba ay nagpapasakop sa kanyang pamamahala bilang isang hari? Mahalaga po kasi ito mga kapatid. Sumusunod po ba tayo sa panuntunan o patakaran na pinapalakad po niya sa kanyang kaharian? Which is ang kanyang katuwiran. Kung tayo po ay good citizen ng kaharian, then wala po daw tayong dapat alalahanin dahil bilang isang hari at tayo ay nasa kanyang paghahari, siya po ang magpo-provide ng lahat ng ating yes. Hanggang nagpapasako po tayo sa kanyang kaharian. Hanggang siyang kinikilala nating hari at siyang naghahari sa atin, wala po tayong dapat na intindihin sa buhay. Sapagkat meron tayong hari na willing na i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabi niya ron, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. Tanong ko kayo, straight question. Ano madalas na problema ng tao? Ano? Alam na ba kayo iba sasagot maliban sa pera?
Talaga bang yan bang, kung bang ito sa survey ba mga kapatid, yung sa Family Feud, kapag tinanong, number one, problema ng tao. Yun ang pinakamalaki ba score? Pera talaga? Para kasing brutal naman kapag kagan. Sabihin nyo, ang number one, kakulangan. Kahirapan. Amen. Kakapusan. Amen. Kapos sa lahat ng bagay. Huwag yung direct agad pere. Ano number one problema mo? Sabihin mo lang. Kawalan. Huwag pera. Pangit eh. Parang yung sinasabi natin, buti daw yung pera may tao. Pero yung tao, walang pera. Pero di ba, madalas naman, alam naman nating lahat, di ba? O ito, naririnig nyo ng madalas. Tingnan nyo, yung taong patay, may hawak na pera sa kamay. Di nyo napansin? Di ba? Bakit? Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Yung tao, patay na, mukha pa rin. Hindi alam nung patay yun. Yung mga buhay ang naglagay nun. Amen? Tapos nung ililibing na, kasama pa ba yung pera doon sinilibing o kinuha na? Sino ngayon ang mukhang pera? Yung patay o yung buhay? So mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit po yon nakakaranas po tayo ng kawalan, kakapusan, dahil nga po, mali ang priority po natin sa buhay. Amen? Kasi sabi niya ron, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Hindi ho yung needs, yung needs, hindi yung wants, magkaiba po kasi yung wants at saka po yung needs. Di ba? Kasi dalawa na cellphone mo, gusto mo pa kay Lord, bigyan mo pa ako ng isa, yung pong iPhone 14 na ba? iPhone 14 nang halaga 83,000. Aking nabibigla mga kapatid. Alam nyo ba, yung pong cellphone na tig 20, ano ba pinakamababa? Cellphone na tig 2,000 at yung cellphone na 83,000. Parehas lang po yan eh. Parehas na pwede kang mag-text, parehas na pwede kang tumawag. Amen? Ano kaibahan? Alam niyo kung ano kaibahan? Yung kayabangan mo sa sarili mo. Amen? Para malaman nila na ikaw ay ano. At ikaw naman na 2,000 lang ang cellphone mo, ayaw mo namang ilabas. Nahihiya ka, lalo na't ang mga nakaharap mo ay puro mga yun namang lahat ng mamahaling cellphone, kahit na pwede nang itago na muna at hindi naman kailangan nakalabas ng nakalabas. Ano tawag doon? Di ba? So, ang tawag doon, wants, hindi na ho yung needs. Amen? Tingnan po natin yung kaharian na binabanggit dito. Gusto ko makuha po ninyo ito. Okay? Hanapin daw ninyo ang kaharian. Paano kung sabihin ko sa inyo na yung kaharian ibinigay na sa inyo? Tingnan nyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa iyo ang ano? Kita niyo kapatid? Sino ho ba ang hari? Ano mo yung hari? Tingnan nyo. Ang tagal na nating Kristiyano, hindi pa natin alam kung sino yun. Sino ho ba yung hari? Ang Panginoon. Kaano-ano mo yung hari? Ano ka? Bilang anak, ano ka? Tagapagmana ng ano? Kaya nga sabi niya, ibinigay ko na sa iyo eh. Di ba? Ibinigay ko na sa iyo, kaya huwag ka ekang matakot. Tandaan mo ito, huwag kang matakot. Bakit? Ako bilang iyong ama, bilang hari, at ikaw ay bilang aking anak. Ikaw ay tagapagmana ng aking kaharian. Amen. Ibinigay ko sa iyo. Nasaan sa iyo? Alam mo ba kung nasaan yung kaharian sa iyo? Nasaan? Ito, tama yung kapatid.
Basahin nyo. Sapagkat ang totoo, ayan, sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay nasa ating mga puso. Amen. Ibinigay sa iyo, nasa puso mo, at ang maganda rito, kapatid, bago na ako maubusan ng boses, yung kaharian na tinanggap natin, unshakable. Amen? Amen? Ito po. Ayaw na lumipat. Lipat mo ng anak. Tapos na naman ako. Ayan. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at so mga kapatid, in our conclusion, magpasalamat tayo sa ating Diyos at sambahin natin siya sa parang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at pagkatakot. Unahin mo ang Diyos, unahin mo salita ng Diyos, pagsubikapan natin, pagharian tayo ng Diyos, at lahat ng pagpapalang espiritual, pisikal, pinansyal, ay Kanyang pagkakaloob sa bawat isa sa atin, ayon din sa Kanyang salita at pangako. Amen? Itama natin. Simulan po natin ang tama. Sabihin mo sa katabi mo, simulan mo ng yan. Sayang po kasi, mag-2024 na naman next year. Kung hindi po tayo ngayon magsisimula, kailan pa? Amen po? Tayo pong lahat ay tumayo. Marami pong pagkakataon na tayo po ang nasunod sa sarili natin. At tingnan po ninyo kung ano po ang naging outcome. Tingnan nyo kung ano ang naging bunga. Marami ng taon ang lumipas. Pero tingnan nyo, mayroon po bang magagandang bagay na nangyari na? Kung wala, kapatid, siguro it's about time. Kasi sabi nga nung salita, unless the Lord build the house, our labor is in vain. Patuloy po tayong magpapakapagod, patuloy po tayong laging mag-struggle sa buhay kapag mga kapatid, mali ang priority po natin. Tinuturo na po sa atin ng Diyos kung ano po yung dapat na simula para po ito ay maiayos, para po ito ay maitama. So hindi po tayo diniprive ng Panginoon sa kaunawaan na yan. So nasa sa atin. Kaya nga meron tayong topic dito, it's your choice. It is our choice. Kung gusto mo ning maitama, di itama. Andyan ang Diyos. Gagabayan tayo. Pero kung mananatili tayo doon sa bagay na gusto natin, so, tayo rin po ang magre-reap ng mga ganon, ng bunga ng atin pong gagawin. So mga kapatid, sa sandaling ito, 2023, kung meron po tayo na gusto na maiayos at maitama sa buhay po natin, dalhin po natin ito sa Panginoon in prayer. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Kayo po mismo, i-recommit po ninyo ang buhay po ninyo sa Diyos. Kayong magsabi sa Panginoon, Lord, kung may mali man na naganap sa buhay ko, this time, Lord, ayoko nang maulit-uli ito. Ayokong paulit-ulit lang yung pong mga bagay na nakikita ko naman din kung ano pwedeng maging bunga. Pagod na po ako, Panginoon. Puro na lang simula, wala akong natatapos. Kasi mali pa lang aking umpisa. So this time, gabayan mo po ako. Hayaan mong unahin namin kayo, pahalagahan namin ang salita po ninyo, at Lord, hilingin namin na pagharian po ninyo kami. Sapagkat kapag kayo ang naghahari sa amin, definitely kayo ang masusunod sa buhay po namin. Kapatid, ino-honor ng Diyos yung prayer mo. Ino-honor ng Diyos yung little faith na meron ka dahil yon ang desire mo. Naririnig ka ngayon ng Panginoon. Hindi yan baliwala sa Diyos. Ang gusto lang ng Diyos ay marinig mula sa iyo yung bagay na nais mo na mangyari sa taong ito. Meron ka ba na gustong hilingin sa Diyos? Meron ka ba na gustong itama na mali sa buhay mo? O meron ka bang gusto na sa taong ito na hindi mo inaasahan na gusto mong mangyari, na ito na yung year of favor ng Panginoon sa buhay mo? Sabihin mo sa Diyos, Ama, nagkakaisa po kami bilang mga anak po ninyo.
At malinaw po sa amin yung itinuro naman po ninyo. Bigyan mo kami ng courage, Lord, even boldness, na masunod po namin ang lahat ng sinasabi po ninyo. Kahit minsan mahirap po ito on our part, pero kung doon po kami maiaayos at maitatama, doon mapapabuti ang buhay po namin. Yun po ang nais naming simulan sa taong 2023, Panginoon. Salamat po sapagkat laging nandiyan ka. Laging nandiyan ang salita mo na siyang gumagabay sa amin. At Lord, pagharian mo ang bawat isa po sa amin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At anuman yung prayer ng mga anak mo, Panginoon, na narinig mo mula ngayon sa kanila pong labi, sa kanilang puso. Lord, in your perfect time, i-grant mo whatever the desire of their heart. Samahan mo sila, ipakita mo sa kanila na kapag kayo ang inuna, kayo ang sinunod, Panginoon, ang salita mo ay pinahalagahan at naghari kayo sa buhay nila. Lord, masusurprise sila, ma-overwhelm sila. Hindi po nila naisip kung bakit pwedeng mangyari pala sa buhay nila yung ganun pong klaseng pabor mula po sa inyo. Salamat dakilang Diyos. Lord, selyuhan mo ang mensaheng ito sa puso ng mga anak mo. At hayaan mong magsimula kami ng tama mula sa sandaling ito hanggang sa iyong muling pagparito. Sa iyong papuri, sa iyong parangal, sa iyong pagluwalhati. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you mga kapatid. Happy New Year. I love you with the love of the Lord.